Sa karugtong ng ating kwento, nagulat ang mga kaibigan ni Liu Jinglong at nagtanong kung ano ang nangyari, habang pinupuna ang kaunos-lunos na kalagayan ng kamay ng kanilang kaibigan. Punong-puno ng galit at sakit, sumigaw si Liu Jinglong sa ating bida, nagbabantang papatayin siya. Sa isang sigaw, lumitaw sa kanyang kamay ang isang makinang na kulay asul na enerhiyang espada. Nang makita ito, ng dalawang babaeng tsismosa, sinabi ng isa na tapos na ang laban. Mukhang seryoso na si Liu Jinglong, nasisiguro niyang patay na ang ating bida. Ang isa naman ay nagtaka kung bakit ang isang tagakatay ng baboy ay may lakas ng loob na labanan ang isang gumagamit ng combat class, sabay sabing sana ay humingi na lang siya ng tawad. Habang nakatutok ang espada sa ating bida, sinasabi ni Liu Jinglong na kayang hiwain ng espada ang bakal na tubo. Sinisigaw niya pa na lulumpuhin niya si Ye Chuan, ngunit bago pa siya makasugod, biglang lumamig ang paligid at nagsimulang bumagsak ang mga snowflake. Nagyelo ang kanyang espada at nagsimulang kumalat ang yelo sa buong katawan niya. Nanigas siya, takot na nagtatanong kung bakit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, pinipilit niyang lumingon at galit na tinanong si Shu Lingshan, kung bakit pa rin niya ito tinutulungan. Nakatayo si Shu Lingshan na pinalilibutan ng malamig at makapangyarihang aura. Sa malamig na tinig, sinabihan niya sila na tigilan na ang laban. Tinitigan niya ang dalawa at ipinaliwanag na ayaw na niyang makita silang nag-aaway para sa kanya. Naglakad pasulong si Shu Lingshan at sinabing dapat niyang tanggapin na hindi na sila pareho ng mundo. Sabi niya, ito na ang huling beses na tutulungan niya si Ye Chuan, at ito na rin ang huling pamamaalam sa nakaraan. Sa halip na malungkot, nakatayo lang ang ating bida na walang pakialam habang kinakamot ang tainga. Habang nakatalikod na si Shu Lingshan, binigyan niya ng huling babala si Ye Chuan, umalis na siya sa Qingqing, dahil sa susunod na maghiganti si Liu Jinglong, hindi na siya tutulungan. Ngunit hindi ito ikinabahala ng ating bida, napahikab siya at kalmadong nagsabing, kung wala na, aalis na siya, sabay lakad palayo. Naguluhan ang dalawang tsismosang nanunood, nagtaka kung bakit parang hindi seryoso ang ating bida sa sitwasyon. Nalipat ang eksena. Naglalakad ang ating bida na mag-isa sa lungsod habang dapit hapon. Napahinto siya nang harangin siya ng isang babae na may malaking aso. Tumahol ito ng malakas at naging hadlang sa kanyang daraanan, napatitig siya sa mga ito. Biglang nagbago ang nakikita niya, ang babae ay isa ng dambuhalang baboy at ang aso ay naging isang halimaw na baboy ramo. Habang kagat ng aso ang pantalon niya, kalmado lang ang ating bida at tinanong ang babae kung pwedeng hilahin ang baboy niya, sabay bawi at itinama, aso pala, dahil humaharang ito sa daan. Nagalit ang babae. Sa paningin ng ating bida, ang baboy na babae ay lumapit at sinigawan siya, tinanong kung pagmamay-ari ba niya ang kalsada, wala ba siyang mabuting asal, ang mga kabataan sa panahon ngayon ay wala ng habag. Ngunit imbes magalit, tila nakaramdam siya ng kapayapaan. Huminga siya ng malalim. Iniisip niya, perpektong pagkakataon ito para subukan ang kanyang bagong kapangyarihan. Walang alinlangan, sinipa niya ng buong lakas ang aso. Nagliwanag ang paa niya ng bahagyang asol na enerhiya, halos namutla ang mata ng babae nang makita niya ito. Sa isang sipa lang, patay agad ang hayop. Napatulala at lumuluha ang babae habang lumulutang ang espiritu ng kanyang alagang aso. Umiiyak siya at tinawag ang alaga niyang, anak, huwag daw takutin ang ina niya. Biglang lumitaw ang isang notification. Nagdagdag ng 1% ang kanyang extra damage. Namangha siya. Tama ang hinala niya, ito ay gumagana. Biglang sumugod ang babae, galit na galit. Sinigawan siya, na mamamatay tao. At nangahas na patayin ang kanyang anak at ay bully ang matandang babae na kagaya niya. Papatayin niya daw ito. Pero nanatiling kalmado ang ating bida, habang papalapit na sa kanyang mukha ang matutulis na kuko ng babae, sinabi niya, na isa siyang siraulo. Binunot niya ang kanyang medical diagnosis at ipinakita ang salitang psycho doon, nang may malamig na tingin, tinanong niya kung may iba pa ba. Kung wala na, aalis na siya. Nagblangko ang mata ng babae sa gulat. Sa isip niya, totoong baliw ito. Kung napatay niya ang aso, madali rin niya akong patayin. Bigla siyang ngumiti ng pilit at sinabing, na wala iyon, mag-ingat ka.
Nalipat ang eksena. Nasa bahay na ang ating bida. Sinalubong siya ng kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa ang ama niyang isang maskuladong lalaki, tinanong siya kung talaga bang naging tagakatay na ito ng baboy, habang ang ina ay nakangiti. Tahimik lang ang ating bida na nakatingin, sinabihan siya ng kanyang ama na mabaho siya. Masaya siya na sumusunod ito sa kanyang yapak. Ayos lang maging tapat na tagakatay ng baboy. Mas mabuti pa to kaysa sa buhay na puno ng patayan. Bukas, isasama niya ito sa katayan, para maging pamilyar siya sa gawaing iyon. Kinagabihan, mahimbing na natutulog na ang ating bida sa kama, habang suot ang pajamang may disenyo ng baboy. Sa labas ng bahay, may isang anino na may nagniningning na asul na mata. Lumapit ito sa bintana ng kwarto ng kanyang mga magulang. Habang nakapikit ang kanyang ama, sinabihan niya ang anino, na sigurado siya na alam na nito ngayon na ang anak niya ay isang ordinaryong tagakatay ng baboy, binalaan niya pa ito na huwag pumunta at gambalain ulit ang buhay nila. Ang anino, may mukha na balot ng benda, ay nagtatakang anak ni Ghost Cry ay isa lang daw tagakatay ng baboy. Tinanong nito kung tunay bang anak ni Ye Qiuan si Ye Chuan. Sa dilim, galit na bumangon, dumilat ang isang mata ni Ye Qiuan na namumula. Sinabi niya na huwag na silang guluhin. Sa susunod, hindi na siya magiging magalang. Sinagot siya ng anino na huwag magalit. Napatunayan na raw niya ang gusto niya. Dahil isa lang namang tagakatay ang anak, hindi na sila pakikialaman ng organisasyon. Pagkatapos, naglaho ang anino sa dilim. Kinabukasan, dinala ni Ye Qiuan ang anak sa katayan ng pamilya. Malaki ang pasilidad, puno ng nakasabit na bangkay ng baboy. Nakaitim na apron ang ating bida, seryoso ang mukha habang sumusunod sa ama. Sabi ng ama, para maging mahusay na tagakatay, kailangan niya ng mahusay na kutsilyo. Dinala niya ang ating bida sa isang espesyal na lalagyan ng 3 malalaking itak at pinapili siya. Tiningnan ni Ye Chuan ang mga itak at pinili ang nasa gitna. Sa paghawak niya, biglang lumitaw ang asul na notification, nakapili siya ng pig-slaying knife at aktibo na ang kanyang god-slaying edge. Automatikong makakakuha siya ng 0.1 libreng attribute point sa bawat baboy na mapapatay niya gamit ang kutsilyong ito. Habang hawak na ng anak ang sandata, sinimulan ni Ye Qiuan ang unang aral. Ang unang hakbang, sabi niya, ay matutong gumamit ng kutsilyo. Nakasabit sa harapan nila ang isang malaking baboy. Sa paningin ng ating bida, isa itong dambuhalang baboy ramo na umaatungal ng mahina, bilin pa ng kanyang ama na asintahin nito ang mahinang parte para sa isang malinis na pagpatay, at subukan niya na ito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.